Kumusta mga brad? Ang isa nga po sa pinakasikat na adventure scooter ni Honda na XADV 750 may 2025 model na. Na kung titignan nga po nating mabuti, ang laki talaga ng pinagbago niya. Saan banda? Sa paglabas nga po ng bagong Honda XADV 750, nagtatalo-talo na naman ang mga tao. Yung iba kasi medyo nakukulangan. Yung iba naman sinasabing 2025 model na siya pero hindi naman siya ganon ka high-tech. At marami pa nga pong ibang negatibong komento. Wala namang pambili. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, dito nga po sa bagong labas ng Honda na Honda XADV 750, medyo hati na naman yung opinyon ng mga tao. May mga tao po kasi talaga na hindi bumilib. Pang 2025 model daw pero halos wala naman daw nagbago. Maliban sa pagsingkit ng mga ilaw niya na parang bumalik nga daw sa pagiging version 1. Pero kahit ganun nga po, may mga tao pa din naman na nagandahan. Kung yung mga naunang nilabas nga po pogi na, ito naman mas pinapogi pa, sabi nila. Pero isa nga po sa pinaka-pinapansin or agaw atensyon dito sa bagong Honda XADV 750, wala iba kundi itong kanilang golden yellow. Kumpara kasi doon sa ibang mga kulay, mas nag-stand out talaga to. Sa bagay, special nga diba? Pero ang isang katotohanan nga po na hindi po natin maalis-alis is yung makina nga po nito ay same pa din ng makina doon sa old model. At doon nga po daw nadismaya yung ibang tao. Nadismaya para namang may pambili. Kung isipin nga po natin, parang napaka-demanding ng datingan nila. Gusto nila na palaging may upgrade, lalo na nga po pagdating sa makina. Yan nga po ang epekto sa palaging panunood nila sa mga motor na nilalabas ng China. Yung mga China-made motorcycle kasi, upgrade talaga ng upgrade. Kaya tuloy yung mga tao ang tataas ng expectation, lalo na nga po pagdating sa mga brand na the Big 4. Tapos kapag hindi sila na-satisfy, magagalit sila. Sabay sabing, puti pa yung made in China. May ganito, may ganyan. May ganito, may ganon. o diba? Ganon na ganon sila. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya, kung maganda nga ba talaga siya. So ito nga po ang bagong Honda XADV 750 2025 model na mayroong 745 cubic centimeter engine displacement, naka-parallel twin engine, single overhead cam with 8 valves, program fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 57.8 horsepower, 6,750 RPM, 69 Nm of torque at 4,750 RPM. Na ayon nga po sa mga puti na nag-top speed sa motor na ito po ay kaya tumakbo sa bilis ng 160 km/h. Pero kapag nilabas na sa Pilipinas yan, panigurado o abot na ng 200 kph yan. Aba syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 13.2 liters fuel ng capacity na kumukonsumo naman na po ng 25 to 28 kilometers per liter. So para nga po sa isang 750cc na adventure scooter, matipid na po yun. Ang sukat na niyang gulong 120/70/17 sa harap at 160/60/50 naman sa likuran. So same pa rin yung sukat ng gulong niya dati tsaka yung gulong niya ngayon. At dahil ito nga po ay isang adventure scooter, syempre naka dual sport po yung kanyang gulong. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka dual disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Syempre pares po itong may ABS. Yes po, naka dual channel ABS. Wala na rin bago dun. Ang kanyang seat height ay mitaas sa 820mm at 162mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 237 kg. So expected na rin naman talaga na mabigat siya. Pero kapag tumatakbo naman na yan, magaan na rin yan. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At kung ikukumpara nga po natin doon sa previous model, mapapansin po natin na nagbago na rin talaga yung ilaw niya or yung headlight niya na mas pinasingkit pa nga po nila. Kaso lang marami na rin pong ganyan talaga na itsura ng mga adventure scooter na made in China. Kaya tuloy ang labas, parang sila pa yung nanggaya. At yung isa nga po sa mga concern dati ng mga tao na yung signal light niya na naka-uslit na parang edits, hindi na po ganun. Ganito na po ngayon. O diba? Ngangas. Ang kanyang H panel syempre ito po ay naka TFT display na ayon nga po sa iba, mas maganda pa daw yung mga TFT display ng mga made in China. Ewan ko lang.
ayaw mag-comment. At meron nga din po itong Smart Connect na palagi nga pong sinasabi ng ibang tao, wala naman daw talagang connect. Kaya mas mabuti pa daw na tanggalin na lang. Pero kasi meron din po itong navigation dyan mismo sa screen niya. Kaya kapag may pinuntahan kang lugar na hindi mo alam, pwede kang gumamit ng Gulo-Gulo Map. At syempre hindi nga po mawawala dito yung kanyang TCS or Traction Control System na mayroon nga pong 3 levels na depende nga po sa road condition. Depende na rin sa'yo kung alin doon yung pipindutin mo. At oo nga pala, meron din po itong cruise control na kung sakaling nga pong napagod ka na sa kakapiga, pwede ka nang hindi pumiga at pwede ka nang humiga. Hindi, joke lang, huwag mong gagawin yun. At ang isa nga po sa sinasabi nila nagpa-unique dito sa motor na ito, sapagkat ito nga po ay mayroong dual clutch transmission, automatic na, manual pa. Kung ayaw magkambyo-kambyo, mag-automatic ka. Pero kung gusto mo magkambyo-kambyo sa pamamagitan lang ng kamay, parang pindot-pindot lang, di mag-manual ka. O diba? Automatic na manual pa. Pero sabi ng iba, pangit pa din. Pero ito, hindi pang ito, sapagkat nilagyan nga din po nila ito ng USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo, kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. Pero dito, kahit hindi ka na manood ng Pornhub, sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng Showa upside down fork, at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. At dahil alam kong gusto mo pa, meron pang isa. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon, at good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang wala po itong sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse, at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang recommended. Pero dito, ito na yung tatapos sa pangarap mo, sapagkat ang presyo nga po nito ay nagkakalaga ng 11,249 pounds na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 842,000 pesos. Kung sa bagay, kung isipin natin, hindi na rin nagkakalayo yung presyo niya sa XEDB 750 na nandito sa Pilipinas, yung old model. Pero kasi iba naman ang presyo doon at iba din dito. May patong yan syempre. Kailanman hindi mawawalan ang mga kamoting ahente. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa ibaba. Okay.